Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking mounting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng dalawang 3-way switch at isang 4-way switch at apat na bulb. Ang apat na bulb po ay control siya ng isang 4-way switch at saka dalawang 3-way switch. Yung una kong in-upload, dalawang 3-way switch, control niya ang apat na bulb. Ngayon, lalagyan natin ng 4-way switch kung paano ang tamang koneksyon ng dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch at control niya ang apat na bulb. Ayun po, sana po tapusin nyo ang demonstration na ito para mapulutan nyo ng kaunting kaalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Ito po yung ating diagram. Ngayon, mag-i-intro muna tayo. Ito po yung ating diagram. Yung line to po, palagi po yan, direkta na po yan sa ating mga bulb. Ito po yung ating bulb. Bulb 1, bulb 2, bulb 3, bulb 4. Yung line to, diretso na po yan sa ating mga bulb. Pasensya na po kayo kasi malakas po ang ulan dito. At yung ating return, pinagsama-sama ko lang po ito. Mga return niya, 4, pinagsama-sama ko lang po. At nilagyan ko ng isang wire papunta dito sa ating pangalawang 3-way switch sa 0. Yung ating line 1, diretso na po yan dito sa ating switch, dito sa 3-way switch. Dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch. Malakas ang ulan dito. Ngayon, itong line 1 natin, diretso po yan dito sa ating unang 3-way switch sa isang butas, kasi dalawang butas ito po yung tinatawag na common. May continuity po itong dalawang butas na ito. Kaya ang 3-way switch, may number siya 0, 1, and 3. Kaya yung line 1, diretso po yan dito sa 0. Ngayon, ito naman yung ating traveler. Ito yung dalawa nating traveler. Yung unang traveler, nakakonect siya sa number 1. Diretso po yan dito sa ating 4-way switch sa number 1 din. Kasi ang 4-way switch, may number po siya na 1, 3, at saka 2, 4. Kaya yung ating traveler, nakakonect po siya dito sa number 1, papunta po dito sa number 1 ng 4-way switch natin. Yung ating traveler number 2, nakakonect siya dito sa number 3, diretso siya dito sa ating number 3 dito sa 4-way switch. Ito na po. Tapos dito naman po, may traveler din po galing sa 4-way switch, papunta po doon sa pangalawang 3-way switch natin. Galing sa number 2, diretso po doon sa number 1. At yung number 4, galing dito sa 4-way switch, diretso naman po doon sa number 3, sa ating pangalawang 3-way switch. At yung return, dito po sa 0. Yung return ng apat na bulb. Nilagyan ko ng isang wire para magkaroon po siya ng return. Yan po yung ating diagram. Yung traveler natin, unang traveler, diretso po yan dito sa ating 4-way switch sa number 1. Tapos, tumawid po siya dito sa ating 4-way switch sa number 2. Diretso po doon sa pangalawang 3-way switch natin sa number 1. At yung ating traveler number 2, galing sa number 3 dito sa unang 3-way switch, diretso po doon sa number 3 din sa ating 4-way switch. At tumawid po siya dito sa number 4, galing sa 4-way switch natin sa number 4, diretso po yan dito sa ating number 3, dito sa pangalawang 3-way switch. Yan po ang ating diagram. Paki-screenshot na lang po para mapag-aralan nyo, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Ngayon, mag-umpisa na po tayo mag-wiring. Alisin ko na po. Pasensya na po kayo kasi malakas po ang ulan dito. Medyo maingay po. Lagay ko muna dyan. Ngayon, ang una natin gagawin, lagay muna natin yung traveler.
para hindi po maskip mamaya pag mag-wiring na po tayo. Lagay muna natin yung itong unang traveler. Yellow at saka green po ang ginamit ko para madali nyo mga sundan. Ito po, galing dito sa 3-way switch, papunta po dito sa 4-way switch. Dito po natin ilalagay yung 4-way switch base sa ating diagram. Nasa gitna po palagi yan ng dalawang 3-way switch. Ito na po yung ating traveler. Ngayon, ilalagay ko po yung pangalawang traveler natin. Pwesto muna natin yung ating mga traveler para hindi na masikip. Yan. Ito na po yung traveler natin. Yung galing dito, papunta dyan sa 4-way switch, at yung isang traveler galing sa 4-way switch, papunta doon sa pangalawang 3-way switch natin. Ito na po. Ngayon, unahin natin yung line 2. Yung line 2 muna, palaging unahin ang line 2 pag nag-wiring po tayo. Lagay na po natin yung ating mga wire muna para sa ating line 2. Ito po yung ating doon side, yung line 1 sa line 2, papunta po dito. Ito na po. Ito po yung line 2, ito yung line 1. Ngayon, pasensya na po dahil maulan po dito, kaya medyo maingay. Ito na po yung line 2. Yung supply natin at saka yung galing dito, yung galing sa bukilya at yung umbra natin, pagsama-samahin lang natin itong tatlo. Lakas po ang ulan na medyo maingay. Higpitan lang po. Ako po ay binabalok ito para hindi po matalim dito sa unahan. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. Paglagay ng electrical tape, kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal lang yung ilalagay. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung ating ilalagay. Ito na po. Tapos na po yung ating unang bukilya. Dito naman tayo sa ating pangalawa at saka yung ating home run. Ang tatlo nito, pagkamasamahin din natin para magkaroon na po siya ng supply. Yan, meron na tayo. Yung pangalawa, tapos na tayo. At ito namang tatlong ito. Yung line ko niya, yung galing sa botilya, at saka yung galing dito, pagsama-samahin din natin yung tatlo. Ito. Yan po, tapos na tayo sa ating line 2. Ngayon, yung mga return naman. Pag return na ito, i-diretso ko na po dito para pagsamahin po natin dito yung return.
Maglalagay ako ng isang wire para sa ating return. Ito, para doon sa dalawang valve natin. Itong tatlong ito, yung hubra natin at saka yung galing ditong return na dalawa, at samahin lang natin itong tatlo. Yan. Ngayon, dito naman sa dalawang valve, yung return nila, pagsama-samahin din natin. Ito. Itong tatlong ito, galing dito. Tapos maglalagay ako ng isang wire, tulad dito, papunta dito sa ating pangalawang 3-way switch. Dito po. Maglalagay po ako ng isang wire para sa kanilang return. Return ng apat na valve. Yan. Ito na po. Itong apat na ito, pag sumasamahin po natin, yan. Tapos na tayo sa ating return. Mayroon na po siyang supply ko. Ngayon po, ito pong line 1, ididiretso na po natin dito sa ating unang 3-way switch. Yan, diretso na po yan dito sa ating unang 3-way switch. Yan, tulad dito, diretso po yan siya. Yan, ito na po yung ating line 1. Ngayon, lalagayin na po natin yung ating switch. Ito po yung unang 3-way switch. May nakalagay naman po dito na 0, 1, and 3. Yung 0 po, ilalagay po natin yung ating line 1. Ito po. Yung line 1 sa 0 natin ilalagay. At yung ating number 1, ito pong traveler natin na isa, sa number 1 po natin ilalagay. Pero pwede naman po magkabaliktad yung isang traveler dito sa number 3, yung isa dito sa number 1. Pwede naman po yan magkabaliktad. Ngayon, susundin na lang natin yung itong color green na traveler natin, papunta dyan sa 4-way switch, lagay natin sa number 1. Ito po yung green, lagay natin sa number 1. At itong pangalawa nating travelers, na kulay yellow, ito sa number 3. Yan, nakalagay na po. At ito naman po yung ating 4-way switch. May number po siya na 1, 3, at saka 2, 4. Ngayon, yung galing ditong traveler, ito po, yung number 1, itong green, dito natin ilalagay sa number 1. Ito po.
Yan. Yung galing dito sa ating unang 3-way switch na traveler, ito po. At yung yellow, dito naman po sa number 3. Yan. Yan na po, nakalagay na po. At dito naman po tayo sa ating yung traveler na papunta na doon sa pangalawang 3-way switch natin. Itong green na ito, traveler, ilagay natin sa number 2. Yan, nakalagay na po. At ito pong traveler na yellow, papunta doon sa number 4. Ito na po. Naka-install na po siya sa ating 4-way switch. Dito naman tayo sa pangalawang 3-way switch. Tulad ng dati, may 0 po at saka 1 and 3. Yung return po, ang ilalagay natin sa 0. Kung kanina dito, ang ilagay natin yung line 1, dito sa pangalawang 3-way switch, yung return ang ilalagay natin sa 0. Ito po yung kanyang return para sa ating 4 na bulb. Lagay ko po dito sa 0. Yan. At ito naman po yung ating traveler. Lagay ko po dito sa number 1 yung kulay green. At yung kulay yellow na traveler, lagay ko sa number 3. Medyo maikli lang yung ating mga wire, wala na akong ibang wire. Yan. Nalagay na po. Ngayon, ipipix lang natin. Yan, pantay lang. Lagay natin yung tatik. Ngayon, dito naman tayo sa ating 4-way switch. Ipipix lang din natin. Pasensya na kayo kung maingay kasi maulan po. Maulan po dito ngayon. Yan, pantay lang. Yan na po yung ating 4-way switch. Ito naman yung ating ipipix. Pasensya na, tama ulan. Medyo maingay. Yan, pantay lang. Yan po, tapos na tayo ng pag-wiring. Ngayon, bago natin i-terminate dito sa ating breaker, kailangan natin i-circuit test muna kung may mali ba sa ating wiring connection. Meron po akong digital tester dito. Yan. Isilik lang sa ohm at isit sa continuity o di kaya sa buzzer. Yan. Yan, tumutunog naman yung ating digital tester. Pag nilagay ko po sa line 1 at saka line 2, pag bumaser po siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya bumaser, ibig sabihin goods po yung ating wiring connection. Lagay ko na po. Yan, hindi po siya tumunog. Hindi po siya nag-buzzer, short ko lang. Yan, functional naman yung ating digital tester. Balik ko. Lagay ko sa ating line to. Yan, hindi po siya tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating ginawa. Ngayon, pwede na natin i-terminate dito sa ating breaker. At palagi pong dapat naka-off ang ating breaker. Kasi mayroon po tayong supply dito. Kaya pag nag-terminate po kayo, kailangan naka-off po ang ating breaker. Ngayon, ito po yung ating line 1. Lalagay ko na po dito sa ating breaker na 16 ampere na para sa
ilaw. Ang ginagamit na wire dito ay number 14 AWG or 2.0 mm skirt. Ito naman yung line ko. Higpitan lang po. Yan, mahigpit na po. At palagi pong magsuot ng glove. Ngayon, lagay po natin yung ating valve. Yan. Ngayon, nilagay na natin yung ating valve. Susukatin natin kung mayroon bang supply na voltahe dito ating line side, yung galing sa service entrance. Ngayon po, nakasilik na sa AC, nakasilik na sa volts. Ngayon po, susukatin na po natin kung mayroon bang voltahe na pumapasok dito galing sa ating service entrance dito sa line side. Sukatin ko na po. Yan, mayroon po tayong 230.4 volts. Yan. At i-on ko na po. Yan. Sukatin din natin dito sa ating load side kung mayroon bang dumadaloy na kuryente dito. Lagay ko na po. Yan. Parehas lang, 230.4. Yan. May supply na po tayo. Ngayon, susubukan po natin kung okay ba yung ating wiring connection. Nakauna po yung ating breaker. Pag inom ko po ito, dapat umilaw po itong lahat na valve, na apat. Kasi controlled po siya ng dalawang 3-way switch at isang 4-way switch. Kadalasan ito ginagamit sa whole way. Mahaba po ito. Pag nandito ka sa unahan, i-on mo lang ito. Pag nasa gitna ka na, pwede mo i-off dito. Pagdating naman doon sa dulo, pwede mo naman i-on dito sa pangalawang 3-way switch. Ngayon, i-on ko na po kung iilaw ba itong apat na ito. I-on ko na po. Yan. Umilaw po. I-off ko. I-off ko dito sa ating 4-way switch. Yan, nag-off po siya. I-on ko po. I-off ko po dito sa ating 3-way switch. Yan. I-on ko po. I-off ko po dito sa 3-way switch. I-on ko po. I-off ko po dito. I-on. I-off sa 4-way switch. I-on. I-off. I-on ko po dito sa 4-way switch. At i-off ko po dito sa ating breaker. Yan. I-on ko po. Ulitin natin. I-on. I-off. I-off ko po sa 4-way switch. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off. Yan po ang ating apat na valve. Controlled siya ng dalawang 3-way switch at isang 4-way switch. Sana po na pulutan nyo ng kaunting kalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At marami na po akong mga in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. At marami po kayong makukuha ang kalaman tungkol sa ating basic wiring connection sa ating bahay. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.